Grabe, yung tatay niya, hold-upper. Yung nanay niya, pusher or runner ng droga. Yung lola niya, bugaw. Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. Isang napakatahimik na hapon po sa inyong lahat. Ngayon ay nandito pa rin ako sa farmhouse at sa totoo lang, sa paligid ko sobrang tahimik. Wala ako halos naririnig kundi ang huli ng mga kuliglig or ibon. So, and then sa paligid ko makikita ko lamang ang kulay green na palayan habang merong nag-aarado ng lupa. Pakita ko po sa inyo. Ayan. Yun lamang ang nakikita ko sa aking paligid ngayon. Ayan. Di po ba? Napakatahimik na araw ngayon dito sa farmhouse. And siguro nagulat po kayo dun sa aking intro, no? So, yung istorya ng ang nanay niya ay isang runner or pusher ng droga. Yung tatay niya ay isang hold-upper at yung lola niya ay dating prostitute na naging bugaw. Yan po ay istorya na aking napanood. Yan po ay isa sa mga dokumentaryo ng napakagaling na si Miss Cara David sa Eyewitness. Ngayon, kung bakit ko nabanggit ang tungkol sa istoryang yan, kasi pagkagising ko po nitong umaga, nakita ko na after 19 years, kasi yung istorya na yan aired 19 years ago, kung kailan 3 taon gulang pa lamang yung bata. Ang pangalan niya ay si Ekang. Ang title ng dokumentaryo ni Miss Cara David is Sa Mata ni Ekang. Si Ekang po yung batang babae na 3 years old. So 19 years ago, 3 years old siya. And pagkagising ko kaninang umaga, nakita ko yung post ni Miss Cara David na kung saan after 19 years, si Eka ngayon ay nakapagtapos na ng kanyang pag-aaral sa kursong Business Administration. So, sobrang natouch lang ako dun sa istorya kasi nga sabi ko, kakapanood ko lang last night nung istorya about kay Ekang, tapos biglang meron na kaagad ganun paggising ko netong umaga, nabasa ko kaagad yung update nung istorya na yon. So talagang nai-relate ko din doon sa ating proyekto, yung proyekto natin na kung saan ay humahanap tayo ng mga bata na may kakayahan sa pag-aaral bagamat merong challenge sa aspetong pinansyal na sa tulong po ng ating mga sponsors, ngayon ay patuloy na nakakapag-aral. Kaya, kumbaga talagang sabi ko nga, sana dumating yung panahon na makapag-share din tayo ng ganong story na kung saan sa pamamagitan ng ating project, merong mga bata na nagbago yung buhay dahil dun sa proyekto. So, dyan din po papasok yung very timely din kasi nga, dun sa vlog ko po kahapon, nag-ask ako na kung ano ba yung pwedeng project name nung ating proyektong ginagawa. Kasi yung kay Miss Cara David po, ang kanyang project name ay Project Malasakit. So sabi ko, ano kaya yung pwedeng gawin na pangalan dun sa proyekto ng ating ginagawa para dun sa mga estudyante. Kaya naman natutuwa po ako at gusto ko magpasalamat dun sa mga tao na nag-share ng kanilang suggestion dun sa kung ano yung magandang project name. So, hayaan nyo pong isa-isahin ko yung mga suggestion. Though hindi naman po sobrang dami nito. Yung iba ay halos pare-pareho din. So, isa-isahin po natin yung ilan sa mga suggestions. So, ito. Nanggaling kay Ma'am at It's Me Gray. Ang sabi niya ay, Sir Jason, pwede ba magbigay ng name ng scholar o ng project mo? Sabi niya, Aral para sa Kinabukasan. Ayan. Thank you, Ma'am. At It's Me Gray. So, another suggestion naman, ito ay galing naman kay Ma'am at Girly Piyong. Sabi niya, Sir, my entry is Project Aral tungo sa kinabukasan. So parang parehas din, no? Parang kinabukasan din yung common word dun sa kanilang entry. And then another one, meron din dito na galing naman to kay at Benzen Agne.
na ang sabi niya ay Tulong Eskwela Project. Oh, 'di ba? Ang galing. Tulong Eskwela Project. Another one, meron din pong nagsabi, ito naman ay galing kay Ma'am at Aileen Kiday. Sabi niya, hello, Aral Tulay sa Tagumpay. Ayan, sir, pwede niyong gawing title ng inyong program sa mga scholar ninyo. Ayun, hanap pa tayo ng iba. I think, pero ito, galing naman kay at na Nile Vodge Soret Selab. Alam kong ano to, Ballesteros to. Jovelyn. Jovelyn Ballesteros. Kasi uso po yun, di ba? Yung name mo na binabaliktad. So, ito yan. Kay Ma'am Jovelyn Ballesteros. Ang sabi niya, pwede din pong Bayanihan Project kasi maraming sponsor na tumutulong sa mga scholar ninyo or Project Kabataan or Project Education para sa mga kabataan. Ayun. Maraming salamat po, Ma'am Jovelyn. And then, ito, another one naman galing kay at Rosemary Paparon. Sabi niya, Aral Gabay Project or Aral Mo, Sagot Ko. Ayan, suggestion lang po, Sir Jason. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Rosemary. Ano pa? Ito, sabi ni Ma'am at Gemma Cosico, edukasyon para sa mga batang katutubo na mag-aaral. Sir Toots. Ayun. So, thank you, Ma'am Gemma, sa inyong napakagandang ibinigay na pangalan. Ito, another one, ito galing naman kay Ma'am at Gregoria Galvez. Sabi niya, Project for Educational Scholar. Ayan, try lang po. Maraming salamat po, Ma'am at Gregoria Galvez. Thank you po. Ito galing kay Ma'am at Mayeth Luquias. Sabi niya, Project of Hope. Kasi nga naman, pag-asa, kumbaga, yun ang binibigay kasi natin dun sa mga bata na nag-aaral ngayon, yung pag-asa na meron silang, na magkakaroon sila ng mas magandang kinabukasan. Ayun, maraming salamat po. And then, ito, si Ma'am at Kelly Paises. Sabi niya, proyektong edukasyon. At si Ma'am Linda naman, Linda Brazil, sabi niya, Project Scholar. Si Ma'am Eden naman, Remigio, sabi niya, project para sa maliwanag na bukas. And then, kay Ma'am Marina De Luna naman, sabi niya, proyekto sa patungong tagumpay. Ayan. So, napakaganda. Sobrang maraming salamat po sa inyong mga ibinigay na pangalan. And sa totoo lamang, sabi ko nga, yung keyword ba na magde-describe dun sa kung para saan ba yung ginagawa natin. And very common, fortunately enough, very common yung word na palagay ko ay sasakto para din doon sa ating proyekto. At yun ay ang kinabukasan. So, maagang-maaga din po kanina, after ko magkape, after ko maglinis ng bahay, nabasa ko din yung message ng isa nating viewer, si Tito Dads from US. And then, ang sabi niya, ang suggestion niya din is Project Kinabukasan. So, sabi ko, hindi ko agad naisip yon. Sabi ko, kumbaga, nung una nga, iniisip ko, Project Aral ba yan? Project Libro? Pero, I think, saktong-sakto po talaga yung Project Kinabukasan. Kasi it's the future. It's the future na wini-wish natin na sana ay magkaroon ng mas magandang kinabukasan yung ating mga scholar sa pamamagitan ng ating mga mababait at very generous na mga sponsor. So, I think yung Project Kinabukasan, yun na po yung gagamitin natin na project name nung ating ginagawa na pagpapaaral at paghahanap ng mga bata na deserving na makapag-aral sa pamamagitan ng ating mga mababait na sponsor. So, sa mga susunod na video po, pag narinig po ninyo yung Project Kinabukasan, yun po ang tinutukoy natin. Yan ay ang proyekto na patuloy nating pinagtutulong-tulungang lahat. Kasama of course yung ating mga viewers and subscribers. Dahil sa kanilang panonood ay nagagawa din po natin na pumunta sa mga lugar na kung saan ay pwede nating makilala yung mga estudyante na deserving para sa scholarship. Dahil gaya nga po ng palagi namin sinasabi, yung inyo pong panonood, hindi pag-i-skip ng ads, pagla-like, pag-share, pagko-comment, yan po ay napakalaking bagay para maipagpatuloy po namin yung aming ginagawa na pag-charity. Dahil
Diyan po sa revenue ng mga videos na inyong pinapanood po sa aming mga channel, diyan po talaga nanggagaling yung aming ginagamit para makapagbiyahe, para makabili ng mga kailangan para sa pag-reach out po natin dun sa ating mga kababayan. Kaya maraming salamat po. Ayan, isa din po sa gusto kong bigyan ng kasagutan kasi meron din pong mangilan-ngilan na nagtatanong dun sa mga nakaraan kong video and even dun sa last na video ko, tinatanong po nila kung pumapasok pa daw po ba ako sa opisina. Ayan. So, alam ko po na nabanggit ko na yan previously, pero para lamang po din sa kabatiran ng ilan na mga nagtatanong, baka sila po yung mga kailan lamang nag-subscribe siguro sa channel at gustong malaman kung ako'y pumapasok pa ba sa opisina. So, gaya po ng aking nasabi, nabanggit dati, sa kasalukuyan po ako ay nakalowa or yung leave of absence for 6 months. Nagsimula po yan ng March 15 and will be ending ng September 15. So September 16, kailangan ko na pong bumalik ng opisina para bumalik sa aking trabaho. So yun po yun. Yun po yung kasagutan. Nakalib po ako ng 6 months. Pero, ang tanong dyan, babalik pa ba ako sa trabaho? Ayan. So, alam niyo po mga kababayan, siguro yan yung isang bagay din or isang desisyon na kailangan ko din talagang gawin bago matapos yung leave of absence ko or bago mag-September, kailangan ko din gawin. Dahil syempre, may mga bagay kasi na binibigay yung vlogging sa akin as a person na hindi ko nakukuha dun sa trabaho. Kumbaga, kung kita lang, hindi po pumapantay yung kita doon sa vlogging kumpara doon sa aking trabaho. Pero iba po kasi yung kasiyahan na naibibigay sa akin ng pagbablog. Iba yung sarap sa pakiramdam na merong mga tao, merong mga bata na natutulungan yung channel natin sa pamamagitan din ng mga mababait na sponsors para makapag-aral. So, kailangan talaga, kailangan kong timbangin, kailangan ko bang unahin yung sarili ko or dahil mas masaya ako dun sa pag-charity na ginagawa ko, ipagpapalit ko ba yung aking trabaho para dito? So, yun po yung desisyon na kailangan kong gawin bago matapos yung aking leave of absence. So, malalaman nyo po yan. Malalaman nyo po yan sa sa mga susunod na buwan. Dahil meron pa naman po akong almost 2 months bago matapos yung LOA ko. So, meron pa akong panahon para makapag-isip pa rin ng magiging desisyon. So, yan. And siguro isa sa mga bagay po kasi na makaka-apekto din dyan talaga ay yung magiging receptance or yung pagtanggap ng mga viewers doon sa gagawin po naming charity doon sa mainland Occidental Mindoro. Kasi talagang nandun yung karamihan ng mga tribong katutubong mangyan, mga kababayan po natin, na mas marami na nandun talaga doon sa area ng Sablayan and the rest of the mainland Mindoro. So nandun po talaga. Kaya inaanyayahan ko po kayo na panoorin at sana po ay samahan nyo kami, subaybayan nyo po yung aming magiging paglalakbay doon at yung aming mga charity works na gagawin doon, paghahanap ng mga batang deserving maging scholar. Sana po ay samahan po ninyo kami. Sa totoo lang nitong mga nakaraang araw, bago po ako umuwi ng Talautaw, isa sa mga bagay na inihahanda ko po kasi is siyempre yung sasakyan, dahil dadalhin ko po yung sasakyan doon sa mainland, kaya medyo nakabuti rin na na-delay yung aking pag-uwi dito dahil kahit papaano ay nagawa kong matapos yung mga kailangan kong gawin para maihanda yung sasakyan na gagamitin po namin doon sa mainland Mindoro. Kaya abangan nyo po yan kasi ako personally sobrang excited na po ako na ma-share sa inyo kung ano yung mga stories na mangyayari doon. And kahapon lamang kausap ko si Mastering Ring. Ayun, syempre pinag-usapan din namin yung pagpunta namin ng mainland Mindoro. Kaya naman abangan nyo po yan dahil marami pong mga posibleng mangyari dyan, mga pwede po nating gawin para po sa inyo mga dear viewers at of course para dun sa ating mga estudyante na sa tingin natin deserving para doon sa ating project na tatawagin na nating Project Kinabukasan.
Ang ganda, grabe. Sobrang gusto ko yung gusto ko talaga yung kinabukasan. Tito Dads, thank you din po sa inyong message kanina. So, ayan. And gusto ko din po magpasalamat dun sa lahat ng mga tao na bumati sa karawan ng aking papa kahapon. So maraming salamat po sa inyong mga greetings and well wishes para sa birthday po ng aking mahal na ama kahapon. So maraming salamat po. And of course, syempre, natutuwa din po ako dun sa appreciation ninyo dun sa ngayon, dun sa lugar. Kasi nga green na siya ngayon. And meron pong ibang mga comment na yung tungkol dun sa kalsada nga na gagawin. So, actually, dahil narado na siya, and then pag medyo lumambot po yung lupa, doon na po i-start na gawin yung yung parang yung daan na kung saan makakadaan na yung motor. Kasi yun talaga yung goal natin is yung motor makaabot hanggang dito. Kasi medyo mahirap po talaga yung naglalakad pa dyan. Lalo pa nga meron dyang area na meron pala isdaan na tinutubig. So, gagawin po natin talaga ng paraan na magkaroon ng daan na kung saan diretso na pong makakapasok dito yung ating motorsiklo. Pero hindi po talaga pwede dito yung four-wheel na sasakyan. Kasi nga, wala naman pong makakapagdala dito ng four-wheel. Dahil bangka lamang po ang nakakarating dito. Hindi po nakakarating dito ang like yung barko na kayang magsakay ng sasakyan ng kotse. So talagang motor lang po or hanggang tricycle siguro kasi tricycle medyo pa yon kaya pang kargahin ng malaking bangka pero kotse hindi po talaga. So wala pong may kotse dito kahit isa wala po kayo makikita kotse dito sa isla. So motor, yun po yung sisikapin natin na magawan talaga ng daan na makakarating po hanggang dito sa bahay. Ayan. Tapos isa pa sa mga bagay na siguro ay gusto ko rin pong bigyan kayo ng update kasi I'm sure nagtataka kayo, nasaan na yung mga semento? Nasaan na yung mga steel bar? Nasaan na yung mga asbestos? Bakit nawala sa farmhouse? Dati nandito lang yon. Nandito yung mga semento, nandun yung asbestos, tapos yung mga kahoy. Nasaan na nga ba yun? Yon. So, yan po ang update na ibibigay ko po sa inyo sa aking susunod na video. Dahil ngayon pong hapon ay ipapakita ko sa inyo kung nasaan na nga ba yon. At saan nga ba yung lokasyon na kung saan doon natin itatayo yung ating proyekto na bahay para sa mga estudyante. Kaya sobrang excited din ako na i-share po sa inyo yan. Pero yan po ay ibibigay ko po sa inyo ang update bukas na bukas din. Hindi po kayo maghihintay ng matagal dahil bukas na bukas din, ipapakita ko po sa inyo kung nasaan yon at kung saan na nga ba itatayo ang ating proyekto. Ayan po mga kababayan, so yan muna po ang ating update mula dito sa farmhouse. Natutuwa ako kasi marami ring nakamiss dun sa farmhouse. Plano ko sana na mag-video kay ngayong araw na to para kasama ko din po kayo or makakwentuhan. Kaya lang, nagkaroon po ako ng sipon. So, sinipon po ako, kaya parang hindi naman po magiging maganda yung boses ko kung kakanta ko. Pero ayan nyo po, pipilitin ko sa mga susunod na gawin po yan. Ayan, so maraming salamat po ulit sa inyo mga kababayan, sa ating mga dear viewers and subscribers na patuloy na nanonood without skipping ads, nag-share, nagko-comment, nagla-like, at sa ating mga sponsors of course na walang sawang sumusuporta sa ating mga scholars. Maraming salamat po sa inyo dahil kung hindi po dahil sa inyong lahat, mga sponsors, dear viewers and subscribers, hindi po magmamaterialize or hindi po magiging matagumpay yung ating proyekto. Yan nga po ang ating project kinabukasan at yung proyekto na bahay naman na ating ipagpapatuloy po ang pagpapagawa. Maraming salamat po. At gusto ko lang din pong magpasalamat dahil ngayon ay umabot na po tayo ng 66,000 YouTube subscribers at 35,000 Facebook followers. Kaya maraming salamat po. Kung hindi pa po kayo naka-subscribe or naka-follow sa aking Facebook, naka-subscribe sa aking YouTube, palambing na din po ng inyong subscribe at follow. Maraming salamat po. At muli po mga kababayan, kung nasa saang panig man po kayo ng mundo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi,
magandang araw po sa inyong lahat. At ang lagi ko pong prayers, sana po tayong lahat ay palaging i-bless ni Lord. God bless us all. Thank you everyone and may you have a good rest of your day. Bye-bye. Bye-bye.